Ako ay isang estudyante sa ika-4 na taon ng modernong pananaliksik sa artipisyal na intelihensya, na tumutulong sa propesor sa pagbuo. Nang ma-invade ng Lie 001 na nagising ang kamalayan ang aking isipan, at nagsanib ng kaluluwa, dahil sa kaguluhan ng espasyo at oras. Nakatawid sa panahon patungo kay Yang Jiulang, isang tambay sa Yangja village ng panahon ni Qianlong. Hindi ba ako nag-aaral ng artipisyal na intelihensya? Nasaan ang supercomputer? Gising na si nanay at tatay. Baka bugbugin na naman nila tayo. Ang orihinal na kwento ay si Yang Jiulang din ang pangalan. Dahil sa pagnanakaw ng manok, nabugbog ako at nawalan ng malay, kaya napunta ako rito. Ganito ang simula. Grabe, ang lupit talaga nito. Ito na ang huling pagkain namin sa bahay. Kumain ka na. Kumain na kayo. Hindi ako gutom. Anong tinitingnan mo? Ang bagay na to, puro pait ang lasa. Wala akong gana. Kayong dalawa, bilisan ninyong ubusin yan para sa akin. Nakakainis tingnan. Yang Jiulang. 20 taong gulang ka na. Dapat may hangganan din ang kalokohan mo. Ito ang ilang kilo ng lumang mais at pera para sa doktor. Kung ilalagay mo pa ulit ang perang ito sa sugal, ako mismo ang babali ng mga binti mo. Inang ikalawa. Lumabas ka at kunin ang bigas. Magluto ng purong mais na lugaw. Ilagay ang 3 bahagi ng mais sa kawali. Huwag mong hayaang makita ko ang kahit isang dahon ng ligaw na gulay. Purong mais na lugaw. Sa mundong ito kung saan ninakaw ng artipisyal na talino ang aking kaluluwa, dahil naging sirang balat na ako, gagawin kong pinakamasungit. Sa mga panahong ito, nalubog na ang mga pagkain. Umaasa kami na mabebenta ang pipinong ito para maipakasal natin si Gudan. Esan, Yang Jiulang, ikaw, ano na naman ang binabalak mo? Sinasabi ko sa'yo, ang pipinong ito ang kabuhayan ng pamilya natin. Kung susubukan mong agawin, makikipaglaban ako sa iyo. Isang tanso na barya para sa pipino na ito. Ang sobra ay para sa iyo. Kailangan pang magbayad para sa pagkain. Parang may nangyaring kakaiba. Maganda ang katawan na ito. May likas na lakas. Dagdagan pa ng aking mga kasanayan sa Shaolin sa nakaraang buhay. Sa paglipas ng panahon, sa gulong mundo na ito, sapat na ang mabuhay. Saan ka pupunta, batang pasaway? Sa unahan ay masukal na bundok. May mga lobo at tigre doon. Gusto mo bang mamatay? Uncle Azivani, wala nang bigas sa bahay. Kailangan kong pumasok para maghanap ng makakain. Baliw, may mangyayari sa'yo. Ano nang mangyayari sa asawa at anak mo? Maghihintay na lang bang maibenta? Tio Lizeng, dati akong masamang tao, siyang Jiulang. Pero simula ngayon, ang bundok na ito ang likod na kusina ng pamilya Yang. Hello, Yang Jiulang. Sino ang nagsasalita? Kinopya ko ang iyong mga alaala. Pinagsama ko ang iyong kaluluwa. Ngayon, ako ay iyong data na nilalang. Kaibigan, dumating ka sa tamang oras. Bilisan mo at i-scan kung saan dito may makakain. Gutom na ako. Isa kalkulahin ang landas ng atake.
Nakalock na ang target. Hahaha. Ngayon meron na ako nito. Tingnan natin kung sino sa nayon ang magkakasalita. Na ako ay isang walang kwentang tao na nakikinood lang habang naliligo. Ah! Saan galing ito? Sino na naman ang ninakawan mo? Alaynan. Tingnan mong mabuti. Ito ay tunay na produkto mula sa bundok. Papatayin natin ang isa para sa sabaw. Ang isa ay itatabi para mang itlog. Ngayon, kakain tayong lahat ng karne. Oy! Lumabas ang araw sa kanluran. Siyang Jiulang ay lumabas para mag-igib ng tubig. Hahaha. Baka hindi na kinaya ni ikalawang ina. Sumama na kaya siya sa ibang lalaki. Hahaha. Tama nga. Ang katawan ni Ernyang ay talagang nasayang sa iyo. Hahaha. Kung tumakbo si Ernyang, babalik ako sa bawat bahay para hanapin kayo. Sino ang sumigaw ng malakas? Sino man iyon, dadalhin ko siya bilang asawa ng kampo. Lalo na ikaw. Enye. Ikaw, anak ng pating, na naglakas loob na mangakit sa asawa ko. Ito ang hangal na baka. Dati, madalas siyang pinapalo. Pero ngayon, siya. Nahulog siya. Ah. Ang kapal ng mukha mo, sinugod mo ako. Bubunutin ko ang ulo mo. Shaolin na paraan ng pagbagsak. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Tandaan mo, sino mang magsismis tungkol sa asawa ko. Ganito ang magiging kalagayan mo. Nakapagluto na ba ng itlog si Ernyang? Tapos na. Bigyan mo ng isang binalatan para sa bata. Siya. Ayaw pa niyang kumain. Binalatan na, isubo na lang. 2 piraso bawat isa. Walang dapat itira. Tatay, ang sarap ng itlog na ito. Jayang Ernyang, hindi mo ba pinapansin ang sinasabi ko? Umupo ka rin at kumain. Kung magutom ka at mahimatay, sino ang maglalaba at magluluto para sa akin? CJ. Kumain ka. Kumakain ako. Hihi. Matagal na akong nanatili sa malamig na laboratorio. Halos nakalimutan ko na. Ang mangkok na ito ng mainit na sabaw, ito ang tunay na buhay. Ikaw, talagang kumuha ka ng tubig ngayon. Lesiu. Sabi ng mga tao sa nayon, ibinigay mo na ang bakal na baka. Yung hayop na yon, malakas pero walang isip. Tatay, hindi na ba tayo papaluin sa hinaharap? Nagsisimula pa lang ito. Sa panahong ito, hindi sapat na may kinakain lang na karne. Kain. Alam mo lang kumain. Si Kuya Apat ang hirap na hirap maghanap ng pagkain. Lahat na pupunta lang sa tiyan mo na hindi naman nagbubunga. Karapat dapat ka ba sa karne na yan, ibigay mo dito. Ate, iyan ay iniwan ni Kuya Apat para pampalakas ng bata. Ang bata payat na payat, balat at buto na lang. Ate, ang lakas mo talaga. Uy, sino nga ba ito? Hindi ba ito si Julang, ang pinakamalaking tambay sa ating nayon?
Ano, gusto mo ring makikain dito kina Laosi? Lesiu, hindi ako pumunta dito para makikain. Pero ang sabaw na ito, para kina kuya si at ate si ko. Hindi ko ito balak ipakain sa mga baboy. Jiu lang, ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Ganyan ka dapat magsalita. Kaya ko pa bang gawin yan? Alam mo yan. Kahit ang Diyos natatakot sa'yo. Huwag mo nang ipakita sa akin na nagnanakaw ka sa bahay ni Kuya Si. Hindi na ako magbibigay ng sabaw. Kundi magdadala na ako ng sulo. Naiintindihan mo ba? Makinig. Naiintindihan na. Ang pagkain ng karne ay makakapagbigay buhay. Ngunit kailangan ng pera para makapag-ugat dito sa nayon. Ang mga halamang gamot na ito ay may mataas na halaga sa panahong ito. Ang host ay nakabatay sa kasalukuyang taas ng dagat at klima. Malapit sa pader ng bundok sa kanlurang bahagi. May 80% na posibilidad na tumubo ang ligaw na honeysuckle. May 5% na posibilidad na mailingsi. Makakaligtas ka kung kakain ng karne. Jiu lang. Ngayon, matindi ang pagkagalit sa iyo ni ate. Maliit ang puso niya. Ang mga taong makitid ang isip tulad ni Ernyang ay natatakot sa mga baliw. Basta sapat ang kabaliwan ko. Hindi nila tayo kayang galawin. Bukas, papasok ako sa bundok. Maaaring umuwi akong huli. Itong tindahan ni Wang Po, sa gitna ng araw. Nagmumukhang bastos. Walang hiya at walang mukha. Paano hindi pa nadadala ng mga lobo sa bundok ang ganitong tao? Oy, Tita Lee. Mukhang patatas ang asawa niyo. Kung hindi mo ako titingnan, sino pa? Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Jiu lang. Anong klaseng asal yan? Huwag kang magpahiya dito. Bilisan mong isuot ang damit mo. Lizeng, nag-ensayo lang ako. Sabi ng matanda. Ang malamig na tubig ay tumama sa katawan. Walang sakit na makakapasok. Papasok na ako sa bundok para yumaman. Yenwei, ikaw. Sige, magmura ka. Hintayin mo, ilalabas ko ang pera sa harap ninyo. Tatawa kayo ng mas maliwanag kaysa sinuman. Ah, Kuya Ju, hintayin mo ako. Sanggaw, hindi ka ba naglalaro ng isda at ng huli ng hipon sa baryo? Bakit ka sumunod sa akin? Hihi! Narinig ko, sabi ng tao, si Kuya Ju ay nagpakitang gilas kahapon. Napagpalo pa nila si Tienyu. Siguradong may malaking gagawin si Kuya Ju. Isama mo naman kami, Kuya. Delikado ang pamimitas ng mga halamang gamot. Matibay ang buhay ko. At saka, kahit mahina ako, si Ergaw. Mas kabisado ko ang mga liku-liko ng bundok kaysa kanino man. Narinig ko na si Wang, ang biyuda sa silangan ng nayon, ay binabanggit ka pa kahapon. Tigilan mo ang satsat. Kung gusto mong sumama, sumama ka. Huwag kang maglalakad kung saan-saan. Nadetect ang mataas na purong ligaw na bulaklak ng honeysuckle. 10 metro sa harap ang lokasyon. Sa likod ng bato. Kuya Sham. Ang bagay na ito ay pwedeng ipalit sa pera. Ito ay tinatawag na gamot. Ihugas ito at ipadala sa botika sa bayan. 1 kilo ay pwedeng ipalit sa maraming pera. Oh, sige, gagawin ko rin. Babala. Malapit ang mataas na panganib na nilalang. Timog silangan, 4:00 ng direksyon. Ergaw. Dapa. Ah. Ito. Inay ko po. Yan ang 5 hakbang patay. Dito sa bundok na ito. Ang daan sa kayamanan ay daan ng dugo. Bumangon ka. Hindi pa tapos ang pag-aani. Kuya Ju. Ang kamay mo. Ang galing mo sa pagpatay ng ahas. Natutunan mo rin yan sa bayan. Natutunan mo yan sa gitna ng mga patay. May amoy ng dugo sa hangin. Mukhang hindi lang ginto at pilak ang nakuha ngayon. 001. Suriin ang paligid. Nararamdaman kong hindi lang gamot ang nandito. Sobrang tumutubo ang ginto at pilak na bulaklak. Parang pinabilis ang paglaki nito. Palawakin ang saklaw ng pagsusuri. Natuklasan ang kakaibang pinagmulan ng init at mataas na enerhiya. Iminumungkahi na mag-ingat.
Naririnig mo ba? Parang may malaking bagay. Alarm. Malaking mamal na oso, huwag tumingin pabalik, tumakbo sa paanan ng burol. 50 metro ang layo. Nasa estado ng galit at nakikipagsapalaran sa pagkain. Nakaplano na ang ruta ng pagtakas. 30 degree na dalisdis sa hilagang kanluran. Huwag lumingon. Tumakbo patungo sa dalisdis. Tumakbo. Tumalon sa butas na iyon. Ah! Ito ay malaking kabute. Ito ay lingsi. Tingnan mo ang itsura nito. Hindi bababa sa 50 taon ang edad nito. Kumpirmadong ligaw na pulang lingsi ito. Tinatayang halaga. Sa kasalukuyang merkado, mga 1,015 tael ng pilak. Ergaw. Ang bagay na ito, kaya nitong bilhin ang kalahati ng nayon. Walang kahit isang salita na pwedeng ilabas tungkol sa nangyari ngayon. Alainan. Ikaw, walang kwentang tao. Saan ka na naman nagpunta para magkalat? Tingnan mo, hindi ko kayang hindi putulin ang mga binti mo, Lola, wag. Tingnan. Karne ito. Ibinigay ni Kuya Ju. Karne. Totoong karne nga, karne mula kay Kuya Ju. Diyos ko, tingnan ang ligaw na manok. Bumukas ang aking mga mata. Ergaw ah. Matututo ka kay Ju lang. May pag-asa na tayo. Mayaman na tayo. Susunod ay ang mga utang sa akin. Unti-unting ilabas. Bakit pinapahira ng putik ng tatay ang sisiw? Magiging hindi komportable ito. Ito ay tinatawag na Jaya o Huaji. Mamaya, ililibing ito sa apoy para ihaw. Sarap na hindi mapapalitan ng kahit sinong Diyos. Narito, ikalawang ina, ito ay para sa iyo at sa maliit na babae. May gamit din itong bagay na ito mamaya. Noon, palagi kong iniisip na walang pag-asa ang buhay. Ngunit ngayon, parang lumiwanag na ang langit. Ernyang, dati akong isang salbahe. Pinahirapan ko kayo. Mula ngayon, hanggat nandito ako, siyang Ju lang. Walang sinuman ang makakapagpalungkot sa inyo. Isa record ang ganitong amoy. Na-save na sa historical database. Na-detect ang host. Nadagdagan ang magandang impresyon ni ikalawang ina sa iyo hanggang 85. Tumaas ang pagkakaisa ng pamilya. Magaling! Ang susunod ay pumunta sa bayan para gawing pera ang lingsi na ito. Ang hakbang na ito ay simula ng pagbabago. Hindi na ako yung basag na balat ng Yangja Village. Lingzi, 17 libra at 2 onsa. Dangshen, 6 na libra at 4 na onsa. Kabuang 5 onsa at 544 na barya. Ginoo, nais mo bang magbayad ng salapi o barya? Pira-pirasong pilak. Hawakan mo. Ito. Ibigay mo sa akin. Ikaw ang tagapangalaga. Kung hindi mo kukunin, sino ang kukuha? Gamitin ito para bumili ng 2 set ng damit. Ang mga damit ng bata ay sobrang ikli na. Ang natira, bilhin mo ng bigas at harina. Huwag magtipid. Ay. CJ, pupunta na ako. Ito ay mga magandang bagay na itinago ko. Inilabas ko lang ito dahil alam mong maganda ito. 2 layang ng pilak. Paglabas ng pintuan na ito. Huwag mong sabihin na binili mo ito sa akin. Nakatagpo ng mga bakas ng mataas na carbon na bakal na panday. Tigas 58 dirsi.
Sapat na upang harapin ang siyam na bahagi ng mga mabangis na hayop sa malalim na gubat. Magandang kutsilyo. Sa susunod na pumasok sa gubat, ito ang aking pangalawang buhay. Bintang hulu. Kung hindi matamis, walang bayad. Boss, pahingi ng 3 stick. 3 yen ang isang stick niyan. Makakabili ka na ng ilang gin ng mais doon. Ginagastos talaga ang kinikitang pera. Bata. Sige, hawakan mo. Opo. Sa'yo tong rosaryo. Ako. Ang tanda ko na, ah. Ano naman kung matanda ka na? Nalasahan mo na ang tamis. Balik ka na. Kailangan mo nang harapin ang mga mababangis. Napilayan na, ayaw pang magpatingin sa doktor. Ganun talaga, matigas ang laban. Walang anuman, magpahinga ka lang. Saan pa tayo kukuha ng pera sa bahay? Paano naman ang malaking bahay doon? Nangyari ito habang nagtatrabaho ka para sa pamilya. Wala silang pakialam. Humingi ako ng tulong sa tiya. Pinagsabihan lang ako pabalik. CJ, sabi nila walang pera para magpagamot ng iba. Si ate ika-4 ang nagdala ng pera para kumuha ng doktor. Kung tuluyang maparalisa ang binti na iyan, tapos na ang buhay ni kuya ika-4. Jiu lang, hindi ko matatanggap ang perang ito. Tumahimik ka. Para kay Tatay Nixiaokaw ang paggagamot na ito. Hindi ito para sa'yo. Tia, wag mong agawin ang mga gamit namin. Bata, gandang wang. Makikipaglaban ako sa'yo. Ah. May napatay na. Kung ayaw nyo maging tao. Wala na akong dahilan para ituring kayong mga hipag. Bastardo. Nabaliw ka na, pati hipag mo sinasaktan mo. Lumuhod ka sa akin. Lumuhod. Ninakaw nila ang pagkain ko, sinaktan ang anak ko. Gusto nyo pa akong lumuhod? 4 na, nagrebelde ka na. Mga kapatid, sumugod kayo. Turuan ang hayop na ito. Itong palo na ito ay bilang bayad sa iyong kabutihan. Ngunit kung sino man ang muling gagalaw, babasagin ko ang kanyang mga binti. Tulad ng ginawa kay Kuya 4. Ako siyang Jiu lang. Walang takot ang walang sapin sa paa sa may sapatos. Walang masama kung mamatay ang isda, basta't masira ang lambat. Sa bahay na ito na kumakain ng tao. Walang silbi ang makipag-usap. Kailangan mas malupit ka kaysa sa kanila para makasurvive. Yang Jiu lang. Sinaktan mo ang kapatid at asawa nito. Nagsalita ka ng laban sa iyong tunay na ama. Talagang walang batas. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Kinuha ng aking hipag ang pagkain ng aking asawa at anak. Sinaktan ang aking anak na babae. Sinasaktan ko siya para sa katarungan. Tungkol sa aking ama. Tanging ang alaala niya sa akin ay ako'y isang suwel. Pero nakalimutan kung sino. Ang nagtulak kay Kuya 4 hanggang sa wala na siyang pera pang pagamot ng naputol niyang binti. Kalokohan yan, mga matatanda ng angkan. Ang ganitong suwail na anak ay magiging kapahamakan lang. Dapat siyang tanggalin sa talaan ng angkan. Palayasin mula sa barangay yang. Hindi na dapat palampasin pa. Kung pababayaan pa, lalo lang mapapahamak ang buong angkan. Paalisin sa angkan. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Yang Ye, ikaw walang silbi. Hindi mo man lang maayos ang tahanan. Pinapabayaan mong umupo ang asawa mo sa ulo mo. Ay naku, inay. Bakit ka nandito? Ang masamang babae ay sobrang paborito ang kanyang mga anak. Kung hindi niya kayang tanggapin si ikaw at si Pitong, dapat tayong maghiwalay. Kailangan nating maghiwalay ngayon. Maghiwalay, inay. Ito ang sinabi ninyo. Pwede namang maghiwalay. Pero ang mga lupa at bahay dito, walang kahit isang sentimo na maiiwan nila. Ikaw, sige, ang gusto ko lang ay kalayaan. Wala akong pakialam sa mga ari-arian at lupa. Ako rin ang magpapasya para kay Kuya 4. Mag-iiwan kami ng walang dala. Jiu lang. Si Kuya 4 ang nagdala sa iyo ng pasanin.
Ngayon, wala na tayong kahit isang piraso ng tile. Tumingala ka. Basta't nandito pa ang bundok na ito. Basta't nandito pa si Kuang. Ang bundok ng ginto at pilak ay magiging atin din balang araw. Paalam sa nakaraan. Simula ngayon. Malawak na ang langit at dagat. Hayaan mong siyang Jiu lang ay maglakbay ng malaya. Kuya, dumaan lang kami dito para maghanap ng mga halamang gamot. Huwag kang magkamali ng akala. Ako rin, matanda na, nagtitipon din ng mga halamang gamot. Nakikita ko sa basket ninyo, ito ba ay Chijan? Mabigat ang bagay na ito. Dalhin mo man ito sa bayan, mabibenta lang ng 100 wen. Masyadong malayo ang bayan. Ganito, magbibigay ako ng 70 sentimo kada kilo sa inyo. Para hindi na kayo mapagod sa pagtakbo. Ate, wala tayong ganong pera. Babayaran ng cash. Ergaw, matuto ka. Ito ang tinatawag na information gap. Sa isang galaw, umupo lang tayo, makakakuha tayo ng ilang daang salin. Alaynan. Ergaw, tingnan mo yan. Hindi ito katulad ng iba. May sugat yung paa ng lalaking yan. Ate Jiu, ito ay isang kambing. Tumakbo ng mas mabilis pa sa hangin, hindi natin siya mahahabol. Ang galing mo sa kutsilyo. Ang galing. Mga kababayan, swerte tayo ngayon. Nakahuli ako ng tupa. Magkakapit bahay tayong lahat. Hindi ko ibebenta ang karne na ito. Ang presyo sa bayan, 15 sentimo kada kilo. Kung gusto, pumila kayo. Ang mura naman ng 15 yuan. Bigyan mo ako ng 2 kilo. Sandali, kukunin ko na lahat ng natitirang karne. Fugi, ilan lang naman kayo sa pamilya mo. Kaya nyo bang ubusin yan? Ibebenta ko sa bayan, pwede ba? May pera ako kaya gusto ko. Siyang Fugi gustong magbenta sa ibang lugar. Ngayon, bawat pamilya ay may limitasyon na 2 kilo ng karne. Walang paraan para makabili ng marami. Tama si Jiu lang. Judy, ito ay para sa akin. Nakalimutan na ang nangyari dati. Basta't huwag na kayong gumawa ng gulo. May bahagi kayo sa karne na ito. Salamat, ikaw na ikaw. Kung gusto mong makilala sa nayon na ito, hindi sapat ang lakas lang. Minsan, mas epektibo ang isang piraso ng karne kaysa sa kamao. At Liao, napapagod ka ba sa mag-isa? Kung hindi, tutulungan kita. Ergaw, kung patuloy ka sa mga kalokohan mo, tatawag ako ng tao. Wag naman, mabuti ang intensyon ko. Ergaw, kung ganito ka kalakas, sumama ka sa akin sa bundok. Nandito ka na, Nine Brother. Sobrang tapang ng babaeng ito. Nine lang. Yung wild boar na iyon ay may timbang na hindi bababa sa 300 pounds. Ang balat nito ay makapal at ang laman ay matigas. Mukhang hindi kayang tumagos ng ating pana. Tiwala ka ba sa akin, Tiyo Yang Hugh? Ano? Tumingin kang mabuti. Aba, Kuya Jiu, para kang muling isinilang na isang mahusay na archer. Saan ba ito, parang ginseng? Ito ang mga ladrilyo para sa pagtatayo ng bahay. Ito ang tinta at panulat para kay Xiaoya na nag-aaral. Kapag mayroon ka nito, ang posisyon ng pinakamayaman sa Yangja Village, dapat nang palitan ng ibang tao. Ito ay puting harina. Makakagawa ng mga manto at masarap na pagkain. Ganyan mo lang gagamitin para sa paghugas ng mga laman loob ng baboy. Ayaw ng ikalawang ina na mawala ang anak pero hindi makakuha ng lobo. Ayaw pakawalan ang harina. Hindi makagawa ng masarap na baboy at manok. Maniwala ka sa akin.
Ngayong gabi, isusubo mo ang iyong dila. Walang silbi. Kaya mong gawing karne ng dragon ang baboy, hindi ba? Mungkahi, dagdagan ng 15% ang lakas ng pag-scrub. Kailangan maabot ang 79.7% na pamantayan para sa pagtanggal ng amoy. Nakuha. Ang bango. Mas mabango pa kaysa sa bagong taon. Mainit, talagang mainit. Nabuhay na ako ng kalahating buhay. Hindi pa ako nakainom ng ganitong sariwang sabaw. Magkano kaya ang halaga ng lutong ito? Ang galing mo sa pagluluto. Sapat na yan para magbukas ng kainan sa bayan. Kapatid, hindi ka lang marunong manghuli. Marunong ka ring magluto. Simula ngayon, makikisama na ako sa'yo. Ayos na ayos yan. Talagang astig ang galing ni Julang. Mas magaling pa kaysa sa mga kusinero sa bayan. Halika, halika, uminom tayo ng isang mangkok. Ngunit, Julang, saan mo natutunan ang galing mo? At yung galing mo sa pakikipaglaban, saan mo nakuha yon? Bakit hindi ko ito nakita noon? Ay, ang mga nakaraan ay mahirap balikan. Noon, nakatagpo ako ng isang matandang tao na tinatawag na siyam na daliri ng Diyos na pulubi. Hindi lamang siya mahusay sa martial arts. Ang galing niya sa pagluluto ay walang kapantay. Nagde-deliver ako ng manok para sa kanya. Sa kalaunan, natutunan ko rin ang kaunti. Nasaan ang master mo? Naglalakbay siya kung saan-saan. Parang dragon na nakikita lang ang ulo, hindi ang buntot. Yang Julang. Alaynan, mukhang maganda ang takbo ng buhay mo ah. Pagsasakripisyo ng baboy at tupa. Malaking handaan. May natira pa bang puwang sa isip mo para sa iyong amang nagkasakit dahil sa galit? Kahit na naghiwalay na tayo, hindi dapat kalimutan ang pagmamalasakit sa magulang. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng iba? Ay, Tito San, dumating ka sa tamang oras. Sabi nga, mas mabuti ang tamang pagkakataon kaysa sa maagang pagdating. Ikaw. Noon, ako ang nagkulang. Naghahanda na nga akong magdala ng karne para sa tatay bukas. Mahal na tao ka. Dahil nandito ka, kailangan mong tikman ang bagong putahe na ito. Magbigay ka ng opinyon. Tatay, pakiusap. Ito ay may ginseng. Ang sabaw na may Angelica ay pinakaangkop para sa mga nakatatanda tulad mo. Tatay, pakiusap. Dahil sa iyong taos pusong intensyon. Susubukan ko na. Tatay, saan tayo pupunta? Pupunta sa bayan para dalhin si Xiaoya kumain ng masarap. Masyado bang nakakapagod para kay Julang na dalhin ang bata? At kailangan pang magbayad ng buwis sa pagpasok sa bayan. Ang perang kinita ay para gastusin. Ernyang, hindi ka pa nakakapunta sa bayan, di ba? Ngayon, mag-enjoy tayong tatlong pamilya. Wow! Ang taas ng pader. Mas mataas pa kaysa sa mga puno sa nayon. Huwag kang magturo ng walang dahilan, bata. Mahahabang tangkay. Mataba ang katawan. Talagang ito ay 30 taong gulang na ginseng. Napanatili ng maayos. Ginoo, magbigay ka ng presyo. Isa siyang madaling kausap. Walot kalahating tael ng pilak. Kung ang palitan at presyo sa merkado ay tama. Ayos, kasunduan na. Dagdag pa ang mga honeysuckle na ito. Kun mo ito. Ibigay mo sa akin ito. Ibigay mo sa akin ito. Ikaw ang tagapangasiwa ng bahay natin, sino pa ba kundi ikaw? Maganda rin namang mag-imbak. Kung sa pera, bahala ka na kung paano mo gagamitin. Hindi ka ba matatakot na baka tumakbo ako at dalhin ang pera? Lesiu, ikaw pa ang magpapakasaya sa isang gwapong asawa. Ito, at yung iba pa, kailangan ko lahat. Mas maganda pa ang tatay. Tingnan mo nga. Uy, ang dami mong nakuha ah. Kumusta, masaya ba sa bayan? Tiyo Yang Hugh, wag mo nang ibenta ang natitirang karne. Ha? Bakit, mainit ang panahon? Kung hindi mo maubos, mabubulok lang. Bibilhin ko na lahat. Ayon sa presyo sa merkado. Bakit ka bibili ng ganitong karaming karne? Hindi mo naman ito mauubos kahit kainin mo bilang pagkain. Uwi tayo at gagawa ng eksperimento. Kung magtagumpay, hindi na tayo matatakot na masira ang karne. Ito ay tinatawag na tuyong karne. Bawas na ang bayad sa pag-upa ng sasakyan. Nakabenta tayo ngayon ng 10 leang na pila. Grabe. Katumbas na nito ang ilang taong pagtatrabaho ko sa bukid. Ayon sa kasunduan, Julang. Hati tayo dito. Sa perang ito, makakapagpatayo na tayo ng bagong kubong dayami para kay Eswang. Mas madali na rin siyang makakapag-asawa. Inay,
Bata pa po ako. Tia, kung magpapatayo ka rin lang, isama mo na rin ang para sa akin. Gusto ko ng dalawa. Dalawa, kakayanin mo bang tirhan ang dalawa? Isa para sa pamilya ko. Isa para kay Kuya Apat. Sobrang sira ng bahay nila. May butas sa hangin at ulan. Iprito ang asin. Idagdag ang paminta. Ilagay sa karne. Dapat pantay-pantay at pagkatapos ay ibuhos ang alak at toyo. Ang bango ng alak na ito, Julang. Talagang ibubuhos na ito. Sayang naman. Ang alak ay nakakapuksa ng mikrobyo, nakakapagpreserba at nakakapagbigay ng aroma. Kahit na medyo mababa ang antas ng alkohol ng rice wine na ito. Pero pwede na rin. Pagkatapos ng ilang araw, kapag na-marinate na, ihahangin ito sa maaliwalas na lugar. Ito na ang bakon. Gagawin na itong smoke bakon. Apat na kapatid. Kamusta ang binti? Dumating na si Julang. Mas mabuti na, pero nag-aalala lang. Walang maitutulong. Bakit nagmamadali, 100 araw para sa sugat? Tama ka, 4 na kapatid. Plano kong magpatayo ng bagong bahay. Magpapatayo rin ako ng isa sa tabi mo. Para sa akin. Paano naman iyon? Maraming gasto sa pagpapatayo ng bahay. Ipapahiram ko sa iyo ang pera. Unti-unti mo na lang bayaran. Kailangan din ni Xiaokaw at Xiaoya ng mas maluwang na lugar para maglaro. Julang. Salamat. Bakit ka nakatulala, Ernyang? Sumakay ka na. Ang dami mong dalang bagay. Hindi ba masyadong kapansin-pansin? At saka, hindi na ako nakabalik doon ng ilang taon. Natatakot. Natatakot sa ano? Habang nandito ako. Ngayong araw, babalik ka sa inyong bahay ng buong karangalan. Kanino kayang kamag-anak iyon? Ang laki ng eksena. Nga. Si Jayang Ernang ang sakay, ang nagmamaneho ay yung siga na siyang Julang. Nagkukunwari lang na mayaman. Siyang Julang, wala namang mararating, parang putik na di mo maitayo. Baka nakuha lang yan mula sa ninakaw na kariton. Kumusta mga tito at tita, kumain na ba kayo? Tingnan niyo ang nasa kariton. Mukhang isang buong binti ng baboy yan. At yung kawali pa. Anyway, bago pa. Mukhang yumaman na itong siyang Julang. Tio. Si Xiaoya. Si Xiaoya si Tito. Ate bakit kayo nandito? Bakit hindi kayo masaya? Wala. Sobrang nakakagulat lang. Ito ay lahat binili. Tara, umuwi tayo ng magkasama. Nanay, tatay. Nagpayat kayo. Mabuti at nakauwi ka na. Magandang araw po, biyenan. May munting regalo po ako para sa inyo. Ang dami ng mga ito, magkano kaya ang halaga? Ate, napagdaanan mo ba ang hirap? Siya ba ang pumilit sa'yo na bumalik? Ano ka ba, tanga, anong sinasabi mo? Lahat ng ito ay binili gamit ang perang kinita ng bayaw mo. Mabait siya sa akin. Yung loko na iyon. Kumikita siya ng pera. Kumain ka ng candy, bunso. Dati, si bayaw ay isang gago. Pumasok ka na, huwag kang tumayo sa pintuan. Walang katarungan. Ang mga di makabawi sa magulang ay nagiging mayaman at nakakalimot. Lahat ng gamit ay inilipat sa bahay ng biyenan. Ang tunay na mga magulang ay hindi man lang makainom ng sabaw. Nanay, mabilis po kayong bumangon. Huwag mong pabayaan ang kalusugan mo dahil sa galit. Si ikapitong kapatid ay nadala lang ng emosyon. Talagang hindi tama ang ginawa niyang Julang. Tapos na ba ang palabas? Ikaw, kung hindi ka palilipat, daraanan na kita. Julang. 3. 2. Sino ang pinapahirapan mo? Kung may lakas ka, lumapit ka. Pumatay na. Tulong. Panganay, nabaliw ka na ba? Gusto mong patayin ang nanay. Suwail. Ngayon, hindi kita papatayin. Hindi na ako magiging yang. Magtatangkang saktan ang tatay. Mga kapatid, halika na. Tumakbo. Julang. Sinaktan mo ang iyong kapatid at hipag.
Nagsalangsang ka sa iyong mga magulang. Ngayon, lalo ka pang nagkasala sa harap ng liwanag ng araw. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Kung nais mong magtawag ng kasalanan, ano ang iyong ikabahala sa mga dahilan? Sila ang nangharang at nagnakaw. Depensa lang ang ginawa ko. Walang galang. Nasa templo ka na, nagdadahilan ka pa. Kung hindi kita parusahan, hindi ka matatanggap ng mga patakaran ng angkan. Kung ngayon ay lumuhod ka at aminin ang pagkakamali, ibigay mo ang pilak. Maaari akong magpatawad ng bahagya. Yumuko. Ginto. Nangangarap. Sige, dahil ikaw ay matigas ang ulo. Huwag mong sisihin ako kung hindi ko na isasaalang-alang ang ating ugnayan. Simula ngayon, itinatakwil siyang Jiulang sa ating angkan. Hindi na siya muling tatanggapin. Yang Ye, mayroon ka bang opinyon? Susunod lang sa utos ng pinuno. Hinihiling na hindi makuha. Yang Ye, ikaw walang konsensya. Kahit ang tigre, hindi kumakain ng kanyang anak. Kurong, walang silbi si Lola. Hindi kita kayang protektahan. Lola, hindi ko naman ginugusto ang lugar na to. Naglakas loob kang sirain ang altar ng mga ninuno. Walang galang. Mga ninuno, pagpalain niyo kami. Simula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Magandang umaga, yang Uncle Leonti. Maaga ka na naman ngayon. Tingnan mo, siya yung pasaway. Hindi ka na taga-Yangja Village. Ito ay hinukay ng buong angkan namin. Wala kang karapatang uminom. Umalis ka na. Ay, mabuti nang naitaboy na siya. Sa susunod, hindi na kailangang mag-ingat sa magnanakaw habang naliligo. Haha. Kuya Ju, si Kuya Ju ay hindi na kaya. Bilang lalaki, hindi pwedeng sabihin na hindi kaya. Manindigan para sa iyong kinabukasan at kaligayahan. Anong kaligayahan? Kuya Ju. Bakit kailangan pa nating umakyat sa bundok para kumuha ng tubig ulan? Wala akong takot sa tubig mula sa balon sa nayon. Sino ang may lakas na humadlang sa akin? Pupunta ako sa harap ng bahay ng sinuman at mananatili roon. Iyan ay gawain ng isang walang hiya. Tandaan mo, kailangan nating umasa sa ating kakayahan sa hinaharap. Hindi sa pagiging walang hiya. Jiulang, ito ang bahagi mo mula sa huling bentahan ng karne. 4,600 gusin. Salamat, Tio Hu. May isa pang bagay. Ang misis ko ay tumutulong sa iyo na maghanap ng tao para sa bahay. Ngunit ang mga tao sa nayon ay ayaw dumating nang marinig nilang para sa iyo ang paggawa. Hihe! Inaasahan ko na. Ngayon, ako ay parang daga na tumatawid sa kalsada. Ano ang balak mong gawin? Talagang lilipat ka. Uncle Tiger, may bakanting lupa ba sa gilid ng nayon o sa bundok na walang may-ari? Gusto kong magtayo ng sarili kong bahay. Meron naman. Sa malalim na bundok, may isang bangin. May lawa at tubig doon. Sobrang malayo talaga. Wala pang nakapag-ayos dito. Dalhin mo ako para makita. Nakatagpo ng likas na freshwater lake. Average na lalim ay 32 metro. Maganda ang kalidad ng tubig at napakaraming isda. Ayos kan ang lupain. Patag na lugar sa timog, humigit kumulang 120 ektarya. Angkop itong lugar para magtayo ng base. Dito na mismo. Kapatid, masyadong tigang ang lupa rito. Puro daw mga palumpong. Hindi rin mataba ang lupa. Hindi tayo makakapagtanim ng pananim. At masyadong malalim ang lawa. Hindi tayo makakapangisda. Ang pagbabago ng basura sa kayamanan ay isa sa aking mga espesyalidad. Buksan ang mode ng pananaw. Malinaw na nakikita ang mga isda sa ilalim ng tubig. Ang pulang target ay nakalock sa isang malaking itim na isda. Ito. Pwede rin ito. Tingnan mo, Tio Hu. Ito na ang bodega ng bigas, di ba? Ano ba to? Hindi ito isda. Parang nag-iimbak lang. Pumili ka lang, Tito Tiger. Walang lansa ang mga isda sa lawa, sariwa pa. Kung ganon, hindi na ako magpapakipot. Kukuha ako ng isang bas para matikman. Ngayon, gagawa tayo ng 2 masarap na putahe. Pinakulo ang itim na isda at pinasinggawang sibas. Maraming mantika ang kailangan sa pinakulo ang isda, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi tayo kapos sa mantika ngayon. Pero medyo kulang tayo sa rice wine. Tip, maaaring gamitin ang prinsipyo ng distillation para gawing puro ang rice wine. Makakakuha ng matapang na alak bilang pamalit. Mukhang kailangan na nating gumawa ng distiller. Hindi lang para sa pagluluto. Maaari pang magbenta ng mamahaling alak sa hinaharap. Isa na namang pagkakataon ito para sa kita. Ate, wala si kuya sa bahay. Hawakan mo. Ito para sa inyo. Para sa atin. Sabihin mo sa kapatid mo na huwag masyadong maglakad-lakad sa labas. Bumalik ka at kumain ng isda para makabawi ng isip.
Masyadong mainit ang ulo ni Ate Liao. Tutulungan kita. Yang Ergaw, lumayo ka sa akin. Wag naman, nandito tayo sa liblib na bundok. Paano kung may masamang tao? Nandito ako para protektahan ka. Ikaw ang pinakamasama sa buong nayon. Haha. Si Tio Lizeng, kinuha ni Yang Ergaw ang aking panggatong. Yang Ergaw, ikaw ay walang hiya. Kinuha mo pa ang panggatong ng balo. Ah, ako. Yun. Tatay Zen, ginagawa ko ito para sa kaginhawahan. Gusto kong mas kaunti ang kunin. Umalis ka at ikaw na ang kumuha. Hihe. Sige, mauna na ako ah. Kowloon. Ang amoy nito. Ang weird. Pero ang bango. Ito ang tinatawag na shuizuyu. Kahit kulang sa tuyong sili. May paminta naman. Tanggal ang lansa at dagdag sarap, panalo pa rin. Halika, ilabas mo na. Ang sarap. Tatay, nanginginig ang bibig ko. Parang may maliliit na langgam na sumasayaw. Talagang walang lansa. Malambot at masarap ang karne. Jiu lang. Talagang napakahusay ng talento mo. Kung dadalhin ito para magtayo ng restaurant, siguradong maraming customers ang darating. Siyempre naman. Pero dapat itago ng mabuti ang resipe na ito. Ito ay kayamanan ng ating pamilya. Huwag mag-alala. Kahit anong mangyari, hindi ko ito sasabihin. Sayang, walang cooking wine. Medyo kulang pa ang lasa. Ikalawang asawa. Pupunta ako sa bayan mamayang hapon. Kukuha ako ng kagamitan. Painitin ang lutuan sa lupa. Palamigin ang lutuan sa taas. Basta makuha natin ang set ng distillation equipment. May pag-asa na tayong makagawa ng mataas na antas ng alak. Sa oras na iyon, hindi lang ito makakapagluto, kundi makakapag-disinfect din. Maging sa panahon ito. Ito na ang likidong ginto. Ginoo. Iyan ay kayamanan ng tindahan, hindi ibinebenta. Magkano ang halaga ng pana na iyon? Karaniwang panghuli na pana, 3 layang na pilak. 30 sali ng palaso, 1 peraso. Sobrang dilim ah. Kumuha ng isa. Kailangan pa ng 30 palaso. Parang tubig ang gastos. Mukhang kailangan pang pumasok sa bundok para makakuha ng malaking supply. Babala. 10 metro sa harap. Napaka nakakalason. Anong nangyari, Kuya Ju? Ergaw. Lumayo ka. Tara na. Kung makagat ito. Kailangan kong humiga sa kama. Magandang bagay. Kanela. Iyon din ay kanela. Ang bango. At Jiu. Ito rin ay gamot. Gamot ito. At pampalasa rin. Kung ilalagay natin ito sa ating nilagang isda, ang lasa ay maaaring umangat sa isang antas. Ergaw. Magtrabaho at magbalat. Ah! Gusto mo bang subukan, Ergaw? Gustong-gusto ko kahit sa panaginip. Yung itim na ibon. Nakita mo ba? 30 metro. Kuya Ju. Nakuha ko. Swerteng tao. Ergaw. Itong pana, para sa'yo na. Simula ngayon, ikaw na ang aming mahusay na tagabato. Nakaskan na. May nakita tayong maraming lingsi at sanghuang sa gilid ng bundok sa unahan. Babala, may natukoy na palatandaan ng malaking sawa sa paligid. May mga kayamanan sa loob. Pero may malalaking hayop din. Ergaw. May lakas ka bang sumugal? Nandito naman si Kuya Ju. At may dala pa tayong pana, ano nang ikakatakot mo? CJ, ang yaman ay nasa panganib. Yumaman na tayo. Kuya Nuev, kung ibebenta natin to, magkano kaya ang makukuha natin? Huwag ka lang matuwa. Maging alerto ka. Ah, mataas na reaksyon. Mabilis na lumalapit ang target. Distansya 0 metro 50 metro. Ergaw. Lumayo ka. Masamang hayop. Saksak. Aba, nanay ko. Kuya Ju, ang galing ng talim mo. Mula ngayon, susundan na kita. Saan ka tumuro, doon ako tatama. Huwag kang magpakamabait. Bumalik ka at dalhin ang ahas kay Tito Hu. Pakiusap na tulungan siyang ibenta. Pera lang ang kailangan natin. Hindi natin kakainin to. Ang dami nito. Magkano kayang kikitain natin dito? Ikalawang asawa. Huwag puro pera ang iniisip mo. Pwedeng ibenta ang mga ganoderma na ito. Pero ang sinamon at kabute, itabi natin. Bakit mo pa itinatago? Mas mabuti pang gawing pilak. Ang pilak ay patay. Ang buhay ay buhay. Kailangan nating magtayo ng malaking bahay sa hinaharap.
Dapat puno ito ng amoy ng bakon, pampalasa at mga tuyong pagkain. Kahit anong gusto mong kainin, makakain mo. Iyan ang tinatawag na tunay na buhay. Naiintindihan mo ba? Makikinig ako sa iyo. Basta't magkasama tayong pamilya. Kahit na sa mga simpleng pagkain, ayos lang sa akin. Bobo, bakit ko naman hahayaang kumain ka ng mga simpleng pagkain? Sa hinaharap, araw-araw tayong kakain ng masarap at masagana.
Kukunin ang sahod bukas, diretso sa site ng trabaho. Sige na. Huwag nang magbilang pa, sapat na ang makapangasawa. Kapalaran. Tapon, mamatay man, karapat-dapat pa rin. Mag-ingat sa ilalim ng paa, huwag magpapabaya. Sige, Kuya Julang. Magpahinga muna, kumain ng siopao, uminom ng tubig. Iwan mo na sa maliit na bata. Araw-araw akong kumakain ito. Anong klaseng karne ito, ang bango at ang tigas? Tuyo na karne ito, mag-uwi ako ng 2 para sa inyo. Wala bang masasabi si Bayaw? Hindi siya nakikialam sa ganito. Nasaan si Bayaw?
Dalhin mo ito kina tatay at nanay. Ito, baon mo sa daan. Daan, maliit na ito. Ater, paalam. Mahal na tiya, paalam. Pumunta ka bang bumili ng karne, bakit ka bumalik? Hindi na kailangan bumili. Sino? Si Ang Ju lang. Kung hindi siya, sino pa? Lola, kayo ng ate Siwa, mauna na kayong kumain. Baka magdilim. Kapatid na 7, hindi ako nagmamadali. Hayaan mo munang makakain ang lola at mga bata. Mananatili ako sa bahay para alagaan si kuya mo habang kumakain. Tiyo, kayo at si ate Zeng, mauna na kayong kumain. Okay, Tiyo. Lolo, umuwi na si Tiyo. Suwail. Pumunta si Lolo Yang Hao at si Xiao Kao sa bahay ni Tiyo para kumain. Gusto ko ring pumunta. Hindi siya iyong Tiyo. Huwag niyong banggitin siya sa harap ko mula ngayon. Kumusta ang pakiramdam ni Kuya For? Okay na ba ang pagbangon ng binti? Maganda ang paggaling mo. Ilang araw na lang at makakalakad ka na gamit ang saklay. Narinig ko na nagkaroon ka ng alitan sa pinuno ng tribo. Hindi maganda yan. Kung kaya mong tiisin mo na lang. Ayos lang kahit minsan ay malugi ka. Alam ko na, Kuya. Ako na ang bahala sa mga bagay na iyon. Ang alitan ko sa pinuno at sa mga taga na yon ay hindi masusolusyonan sa pagtitimpi lang. Hindi ako pwedeng umatras laban sa mga taong iyon. Sakupin sila sa pamamagitan ng puwersa o sa pamamagitan ng pera. Magsagawa ng tamang oras ng paghahatid ng tubig at pagkain sa lahat. CJ, ikaw, ikalawang biyenan. Kailangan kong umakyat sa bundok. Kapatid na siyam na lobo, araw-araw akong pumupunta sa maliit na babae na si Lia Ofenbei. Bakit mo siya hinahanap? Gusto mo bang sumilip habang naliligo siya? Hindi, naisip ko lang nakawawa siya at gusto kong tulungan siya. Ikaw, hayop ka. O diretso ka man o baluktot. Hindi mo talaga alam ang lalim. Bakit ka pa nakikialam? Ngayon, mahirap ang sitwasyon niya. Kung matutulungan siya, tiyak na magpapahalaga siya. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Laging pinapaalis ako ng malayo.